Let us walk honestly. Lumakad tayo nga may katapatan. Honest, hindi mangluluko. Hindi may isahan, malinlan ang kaaway. Let us walk honestly. Anong honestly? So, sumamba ka ng maayos. Walk properly and honestly in church. Magbigay ka ng tapat, sincero, sobra sa insakto. Honestly. Amen. Huwag natin nakawan. Kasi honestly, honest ka eh. At wala nakikita siyang tao, you must walk honestly. Maging honest ka. As in the day, katulad ng araw. Kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Not in rioting and drunkenness. Hindi po sa pag-inuman, paglasingan, mga bisyo. Not in chambering and wantonness. Hindi sa kalibugan, sa kahalayan, sa laman, sa sanlibutan. Not in strife and envy. Hindi po sa inggitan. Hindi po sa agaway-away. Hindi po sa nagmamataasan. Amen ba? But put ye on the Lord Jesus Christ. Ilagay natin ating sarili sa ating mahal na Panginoon. And make that provision for the flesh. Huwag natin bigyan ng halaga ang ating mga laman. To fulfill the last araw upang atin matupad ang nasa ng ating laman. Kaya panahon na tayo po'y magising sa ating pagkatulog. Amen? Repress, stir up, recall, remember all the goodness of life in your life since you meet Him until now. Wake up. Gisingin. Alalahanin. Amen. Amen. Ano ka dati? The first time you meet the Lord, ano ka dati? Ano bang kalagayan mo? Ano bang sitwasyon mo? Yun. You have to recall. Isipin mo palagi. Dati nung nakilala ko pang Panginoon, puno, lipos ang aking katawan ng karamdaman. Puno ang aking katawan ng karamdaman. Wala akong pag-asa. Walang pagbabago ang buhay ko. Puro bisyo, puro kahalayan sa libutan. Puno sa problema. Walang kulay ang buhay. Walang direct na patutunguhan. Yun dati tayo. But when I accept the Lord, tinanggap ko ang Panginoon, nagpabautismo ako, and start of my life, I serve Him. Dahan-dahan, nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. That is our testimonies. Noon ako ganito, walang-wala. Ngayon, salamat sa Panginoon. Salamat sa ating mga pastor, ginamit ng Diyos para sa atin. All of us had been set free from the bondage of sin, from slavery, from problems, sicknesses. At na tayo nagkaroon ng kagawasan. Set us free from the hands of Satan, from the bondage of sin. Gapos ni Satanas sa kasalanan. Ngayon, malaya na tayo. You have to recall that. You repress that. Gisingin mo ang isipan mo. Noon, bago pa lang ako, gusto ko mag-decide talaga maging choir member, maging adult choir, maging singles, maging finest choir, maging musician. Gusto po maging prayer warrior, gusto ko maging preacher. Lahat di-desire mo because your first love sa ating Panginoon nagsisilabo. You fasting this, 20 days, grabe. Naging prayer warrior ka pa. Ngayon, kalahating araw, hindi ka na makapasting. Repress and wake up. Recall. Dahil bakit ba? Pinagpala na tayo. Marami tayong pera. Maganda ng trabaho natin. Nabisi na tayo. Hindi ka na makapagpasting. Hindi ka na maka-cope up ng iyong obligasyon sa church. Hindi ka na makapag-practice. Hindi ka na makapag-overnight. Hindi ka na lahat. Mayroong mga hindrances. Pinatulog mo na ang iyong panampalataya.
Nakalimutan mo na yung the first time you meet the Lord. Grabe, lahat gusto mong pasukan upang magamit ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Saan na yon? Saan na yon? Saan na yon? Our faithfulness, our sincerity, our obedience sa pagsunod, pagpasakop, our respect and honor sa church, sa mga nanguna, saan na yon? Saan wala tayong respeto, galang? Sarili natin masunod, tayo nang gumagawa ng paraan sa buhay natin. Nakalimutan nyo na. Nabangungot na ang ating panampalataya. Delikado yan. Pag hindi mo gisingin, sa pagkabangungot, baka makumatos ka. Kanong kumatos, delikado, nakapikit ka lang, humihinga, pero hindi nagigising, hindi kumikilos. Going to 6 feet below the ground na yan. Kaya, it is a wake up call for us. Ibalik mo. Gisingin mo. Alalahanin mo your life before you meet the Lord. Ano ka ba? Gisingin mo. Baka nabangungot na tayo. Baka nakumatos na tayo, nakatulog na tayo. Where is our obedience? Where is our faithfulness? Where is our trustworthy in the Lord? Lahat, saan na yun? Sana. Yung pagpahalaga, yung burden, yung respect and honor, saan na? Wala na. Sabi ng Biblia, be put on the Lord your life. Ilagay mo sarili mo sa ating mahal na Panginoon. Ye put yourself to Christ, hindi sa ating sarili. The night already spent. Lumipas yung gabi, araw na to. Kaya lumakad na tayo sa kaliwanagan at we was to walk honestly. Honestly. Alam niyo ba yung honestly? Alam niyo bang honestly? Sino nakaalam? Ano bang honestly? Brother Anthony? Ha? Hindi mo alam? Ano bang meaning ng honestly? Ha? Ikaw, Jitro. Sige, mag-eskwila. Binalaman ka ba? Yan ang problema. Sige, eskwila, walang alam. Dapat kung nag-eskwila tayo, dahil nag-school kita, para ano? So that we learn. May matutunan kita. May malaman kita. Kung nag-eskwila ka, wala kang alam, sayang, useless lang. Hindi mo alam yung meaning ng honestly. Lumakad ka ng may katapatan, sinsiro, walang halong kupit, walang halong kasinungalingan, walang halong pakarong ingnon, hypocrisy, because you must to walk honestly. Honest ka sa ating Panginoon. Ayaw matakot ka magsinungaling, takot ka gawa ng masama, dahil you walk honestly. Honest ka, tapat ka, sincero ka. Honestly, you speak honestly. Nagsalita ka ng honest, walang halong bula-bula, walang halong kasinungalingan. Lahat, tanang mong ginagawa sa ating Panginoon. Naging tapat ka, sincero, nagbibigay ka ng sama, sobra sa insakto. You walk honestly. Honestly to your fellow choir, to your fellow Christian, lahat. Especially in the church. Wala kang halong kasinungalingan, wala kang halong gawang masama sa labas. Hindi ka nagsalita ng masama because you are honest. Especially to the Lord. Kahit ka magsinungaling ka sa tao, gawa ka ng masama sa tao, hindi ka tapat sa tao, nakikita ka ng ating Panginoon. Kahit sa tao, magsinungaling ka, sa tao magawa ka ng masama, pero sa Diyos hindi ka makakita. Lahat nating ginagawa, nakikita ng Diyos. Magsilakad tayong bahinhin. Tagalog, mahinhin eh. Iba naman yung honestly. Sa ibang English, properly. Tama, corrected. Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan. Alam yung katakawan? Alam yung katakawan? Kahit busog na, kakain pa rin.
Marami ng pira, kunin pang sa Panginoon. Katakawan, dalo, at paglalasing. Kristyano, lasinggiro pa rin. Huwag sa kalibugan. Yun, last kalibugan. May asawa na, masigi patingin sa mga dalagang maganda. Kalibugan. At sa kahalayan, mahalay. Gusto magpasiksi. At wala ng kabanalan, basta maging siksi. Minalala kong choir member, nagtanong sa amin, Ate Ne, pwede ba ako magpa-straight ng buhok? Kasi yung buhok niya, kinky. Pwede naman, basta wag mo paputulan. Kaya gusto talaga siya magpaganda. Remember, wala namang problema magpaganda. Kasi kailangan maging maganda tayo sa harapan ng Diyos. Pero yung kagandahan mo, lilihis ka na sa kalooban ng Diyos. Walang kabuluhan yung pagpaganda mo. Magpaganda ka para sa Panginoon. Hindi magpaganda ka para maging makitang kahalayan mo na siksi ka. Ma-out of holiness ka na. Para makitang tao malibog sa imong kalibugan, sa imong pagpaganda. Ayaw ng Diyos po yun, no? Sabi ng Biblia. Dili sa kalibugan o sa kahalayan. Kaya baka natutulog ng panampalataya kung kala natin tama pang ginagawa natin, balik na pala. Ito po'y pananawagan. Wake up call ito. Pagising ito ng pagtawag sa atin. Huwag sa mga pagkakaalit. Anong alit? Yung galit. Huwag sa pagkakaalit. Minsan, kapwa mo, galit ka sa kanya. Hindi mo na maintindihan, bakit galit ka? Pagkakaalit. Hindi mo alam, galit ka sa imong mister, galit ka sa imong wife, galit ka sa imong isuon, kapatid. Pamilya mo, galit ka. Sa kapwa mo, Kristiyano, galit ka. Hindi mo laman. Bakit ka nagagalit? Walang kabuluhan. Huwag sa mga pagkakaalit o pagkakainggitan. Kayo kung mahilig ka pa maalit-alit sa galit si mong kapwa, mainggit ka sa kanya, delikado. Pagbalik ng Diyos, maiwan ka. So ngayon, gisingin mo ng sarili mo. Baka mayan, mayroon ka kapundo na kapag-alit, galit ka, suko si mong kapwa o kasina sa imong kapwa, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Magsisi ka na. Magsisi na po tayo. Pahariin natin sa puso natin yung panal nga presensya ng Diyos. Oh? Kundi, tanggalin mong kahilayan, kaalitan, painggitan, kundi bagkos, isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano yung isakbat? Papasukin natin sa puso natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong paglaanan ang laman. Huwag niyong paglaanan ang laman. Huwag niyong pagbibigyan. Huwag niyong bigyan ng provision ang laman. Your flesh, your lust, yung kailigbon sa unod. Upang masunod ang mga kahalayan noon. Ay kung pagbibigyan mong sarili mong laman, gusto-gusto niya para masunod ang kanyang kahalayan. Ginagamit ka ng Diyos, puro ka kahalayan. Kaya bumaaw na, natulog na, nabangungot na ang inyong panampalataya. Nakumatos na ang iyong panampalataya. Pura wala ka ng pakialam sa buhay. Kahit mali ng ginagawa mo, simba ka, paawit ka pa rin, ganoon pa rin, wala ka na pakialam. Ito pangalayo mo na sa Diyos. Marami ka na namimiss na kalooban ng Diyos. Ganoon ka pa rin. Mga minamahal, nabangungot na kumatos na ang iyong panampalataya. Sabi ng Biblia, wake up! Stir up! Repress! Recall! Everything since you meet the Lord until now, renew the Spirit. Regain your first love to the Lord. Ibalik
ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. So umpisa na kilala mo, Diyos, gabi kainit ka, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang. You want to follow, obey everything. Gabi first love mo, lahat gusto mo. Pagpasok mo ng simbahan, napupuspos ka na, lumuluhod ka, grabe, puri mo tanan. Ngayon, gabi ng puspusan, nakalagat na mata mo. Wala ka nang dramdaman, meaning, natutulog na ang iyong isipan at puso. Wake up! Pagising na. Mga minamahal, ito po'y paalaala lamang. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Katapusan, finally, it's time to dress up. Anong dress up? Yun, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. It's time to dress up. Bihisan na natin ang ating lumang pagkatao sa bagong pagkatao. Dress up, but put on the Lord Jesus Christ. Alisin na natin nung makahilayan, makainggitan, alitan, lahat. Dress up your mind and heart. Put on the Lord Jesus Christ. Pariin na natin, Panginoon. And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sunod, in this world, sa sanlibutan ito, we must wear Jesus like a robe of righteousness. Sa sanlibutan ito, isuot natin ang Panginoon katulad ng robe ng katwiran. Meeting no provision for the flesh, huwag natin bigyan ng halaga ang laman. If we let Him, papasukin natin, Panginoon, He will cover our sorrows and tears, our failures and shame. Pasabayaan natin, Panginoon. Takpan ng Diyos ang ating kalungkutan. Tutulong ating mga luha sa mata. Yung ating mga failures, yung ating mga kahiyaan, takpan na ng Diyos yan. Finally, sabi niya, it's time to dress up. Gawin natin Diyos, ibig sabihin, put on the Lord Jesus Christ, meaning, Lord means master. Gawin natin ang Panginoon ang master, amo sa ating sarili. When we put on Him, He will give us direction in the way we should go. Siya magbigay ng direksyon sa atin kung saan tayo papunta. Jesus means Savior. Jesus means Master. Siya ang ating amo. Siya ang mag-direct sa ating dadaanan. Paano masunutan ang kalooban ng Diyos? He is our Master. Amen. Kaya mga minamahal, i-apply natin ito sa ating sarili. You have to apply it in your life. The hour is late. Base magsayang ang oras para sa atin. Don't fold the cover over your head and press those. It's time to wake up, clean up, and dress up. Huwag natin tanggalin daw ang cover sa ating mga ulo. Talagang pigain natin ang ating mga puso. Mga minamahal, panahon na. Maglinis ng sarili at damitan ng may kalatwiran at kabanalan ang buhay natin. It's time to wake up, to clean up, and to dress up our life. The robe of righteousness. Huwag natin bigyan ang laman. Kaya ang laman na yan ang magbigay ng kalungkutan sa atin. Yan ang bigay ng luha ng kalungkutan. Yan ang bigay ng failure sa atin. At kahiyaan, kung hindi natin tanggalin yon, ipakita natin na we are proud ourselves. Na tayo Kristiyano, binihisan tayo ng Diyos. Lininis tayo ng Diyos, binago tayo ng Diyos. Ginising tayo ng Diyos, tinuruan tayo ng Panginoon. Upang maging tunay Kristiyano.
Ginising tayo sa mga lalim, mga tulog. Open your heart and let the Holy Spirit enters your heart tonight so that we be awakened. Magising na po tayo, mga minamahal. Ibalik ang una mong ginagawa sa ating mahal na Panginoon. Don't let the flesh nga maghari sa buhay natin. Making no provision for the flesh. So let Him, siya, dapat ang Panginoon, papasok sa puso natin. Kaya mami naman, na simpleng mensahe, nawa, this is a wake-up call. Gumising na tayo. Wake up, clean up, dress up. Open your heart and let Jesus come into your heart tonight. Jesus. Ang Holy Spirit lang magbago sa atin. Ang Holy Spirit lang maggising sa atin. Ang Holy Spirit lang maglinis sa atin. Siya magbihis sa atin sa bagong puso at bagong isipan. Singgit, hallelujah.